Hi everybody, so today actually I'm ready to do the tutorial on how to fill out the forms, but my problem is I forget my password in this computer, in this laptop. So ako lang ba yung may problema ng ganun o lahat tayo may ganun mga problema? So antayin ko pa yung asawa ko na makauwi tapos tulungan niya ako kasi actually this is our like a common laptop because I don't have personal laptop since I'm not working naman. Alam niyo naman yung laptop pag hindi masyadong ginagamit nasisira siya. That's what happened to my laptop in the Philippines. So yes, so he created me an account here and now I forgot to pass the password. So I tried many times until the computer told me na i-ano daw nila, i-shutdown daw nila kasi marami ng try na ginawa ko. Hindi ko na maalala. Lagot ako nito. So anyway, so much for that. So today, I decided to just share to you guys the process after sending the packet because there are some other like individual who doesn't even know what would be the next step. So I just gonna share to you guys what I know, okay, in my knowledge. So yes, after sending the packet, the longest waiting period is actually 7 days, including the weekend. So 7 days, I got the text message exactly 7 days ng pag-send ko ng packet. Then dun sa text message na yon, yung sinasabi doon, yung receipt number na parang nawawan mo na yon, yung receipt number. Then from that receipt number, they are going to send you actually the hard copy of those. But if you can't wait, you can go, it's fine actually. So I'm sharing this because there are cases na yung after na send nila na may receipt na sila, may nawawan na sila, the USCIS is going to give us the schedule for our biometric, excuse me, yes, appointment for your biometric. But there are some cases na late na nila, hindi kasi nila alam to. So inaantay nila yung mail ng USCIS, but sometimes late siyang dumating bago pa nila malaman na may appointment na pala sila. Yung parang lumipas na yung appointment nila, saka pa nila na-receive yung hard copy. So, which is sucks, right? It's a disaster. Kasi parang magkakaproblema ka niyan. So, to avoid that, listen up people, to avoid that, if you receive the message, so go to the text message, which is the receipt from USCIS, punta ka ng uscis.com. Tapos, pagkapunta mo doon, click mo doon, tapos makikita mo doon, chat mo, talk to Emma, di ba? May parang ganon. So, siguro kilala nyo na si Emma, di ba? Kasi one of my friends, so funny actually guys, kasi nakakatanga talaga yung process na to actually. Kasi yung first time natin lahat, di ba? Pag nadaanan na natin, alam na natin. Pero yung mga first timer, yung parang hindi pa nakapunta dyan, parang nawawala, di ba? Parang ganun. So I feel you guys. So yeah, one of my friend was like super funny and she shared about Emma and Jonathan. Kasi sa Pilipinas, di ba si Jonathan yung parang kinakabaliwan natin. Parang, hoy, nag-text na ba si Jonathan? Ganon, kausapin mo si Jonathan, tawagan mo si Jonathan, pero ganon, di ba? Nagiging famous si Jonathan sa atin. Tapos ngayon, sabi ko sa friend ko, sa Emma, kausapin mo, sabi niya, sino naman ba si Emma? Sa Pilipinas si Jonathan, ngayon naman si Emma, sino ba talaga? Yung parang nakakabaliw. So anyway, I'm just sharing. So parang, nakakaloka talaga. So si Emma nga pala, siya yung parang computer, automated, parang I can say the word, but siya yung computer na makakausap mo na pwede mong kausapin. But what you're going to do is, pag napunta mo na si Emma, kasi pag pasok mo ng may talk to Emma talaga na agad doon sa USCIS. Pagkapunta mo doon, chat mo si Emma, sabihin mo live agent, paulit-ulit lang live agent, live chat, live agent, live chat, until lumabas yung options ng live chat or connect to live agent, parang ganon. So click mo yon, pagkapunta doon, tatanungin yung name mo, birthday mo, yung receipt number mo, and pagka nun, kasi follow mo lang yung instruction, kasi hingin yung address mo, name, birthday, tapos yung receipt number mo na na-receive mo sa kanila. Tapos pagkatapos dyan, tatanungin ka, ano bang kailangan mo? So sabihin mo, I would like to know my online access code. So yun, pagka binigay na yun sa'yo yung online access code mo, mag-thank you ka na, balik ka dun sa USCIS na punta ka sa USCIS, tapos mag-sign in ka dun. So may nakalagay dun sign in, tapos may nakalagay naman doon na yung parang bago kang yung parang magsa-sign in ka pa lang, create yung account yun. So mag-create ka ng account, gamitin mo yung email mo na lagi mo ginagamit. So after dyan, isi-send nila yung link sa'yo. Then pagka doon, basahin mo lang kung ano yung instruction, tapos pinutin mo yung link, then doon ka na mag-sign in. Mabilis lang mag-sign in, sobrang dali lang talaga. Then pagkapunta mo doon sa portal, pagkapunta mo doon sa portal, may nakalagay doon na add case. Parang may add case doon. So pindutin mo yung box na yun.
Tapos, makikita mo yun agad tapos mong mag-sign in, di ba, send sa'yo yung link. Tapos, pinindot mo, mag-sign in ka doon. Gawa ka ng password, tapos email mo. Excuse me. Barp ako, excuse me, sorry. I don't wanna be rude. But anyway, pagkatapos dyan, nakagawa ka na nakakreate ka na ng account. Tatanungin lang naman yung email mo at password mo doon para makakreate ka ng account. And after that, may box doon, mga boxes doon sa portal na yun. Tapos may nakalagay doon, add case. So doon yung kaso mo, di ba? So pindutin mo yun, tapos ano mo yung online access code mo, tapos yung receipt mo, parang tapos makikita mo na agad doon yung application mo, yung sa 485, 131, lahat ng update ng mo. Tapos first day, ang 1 pa yung makikita mo sa documents sa 485, I-485, pinakataas yun, nandun yung update. Tapos may mga options doon na documents, history, parang ganun. Doon ka sa documents. Pag nakita mo yung documents mo, doon yung NUA 1 mo. So, makikita doon na receive na. By the next day, pwede mong balikan yung account mo naman na yun. Tapos makikita mo na doon, sometimes by the next day kasi nilalagay na agad nila yung yung appointment mo, yung appointment schedule mo para sa biometric. Kasi, updated kasi yun. So, may nalalaman mo una yung kung ano na mangyayari sa next step or update sa yung case. So, before mo ba natatanggap yung mga hard copy na sinesend sa'yo ng USCIS, malalaman mo agad doon. So, parang alert ka na, alam mo na. Kasi sometimes nga, late nga dumadating yung mga notice nila na hard copy, yung mail talaga. So, mas magandang magpunta ka talaga online. So, hindi naman ina-advise kasi nagpapadala. Pero to avoid those kind of drama, punta ka na lang, gawa ka ng account, then para malaman mo talaga yung progress, yung update ng case mo. Tapos mas maging ready ka kung kailan yung biometric mo. So ganon. So yun lang naman ang punta ka kay Emma, ask ka ng online access code, pagkatapos noon punta ka sa USCIS, mag-sign in ka doon, tapos mag-send sa'yo sila ng email, tapos pindutin mo yung email, tapos doon ka create ka ng account, then punta ka doon sa add case, tapos ilagay mo doon yung ilagay mo doon yung online access code mo, doon makikita mo na agad yung sa portal nila kung ano na nangyayari sa case mo. So, yun lang naman, and thank you for watching. I'm so sorry guys, but I will try to do my best to do the tutorial video about the documents, how to fill out the documents. Though you can find naman sa online, ang daming gumagawa ng mga ganong content. So, yun lang for today, and have a good day. Bye-bye!